pagbati sa iyo at salamat sa pagbabahagi mo ng mga materyales na ito. Handa ka na ba? Game. Kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi lang basta isang kwento. Isa itong buong timeline, isang salaysay ng parang isang epigong tunggalian sa pagitan ng dalawang puwersa. Mula pa sa simula ng panahon hanggang sa hinaharap. Oo. At ang source natin, isang dokumento to na naglalahad ng isang napaka-espesifikong theological na pananaw sa kasaysayan. Ang goal natin dito ay himayin yung kwento, sino yung mga main characters at ano yung pattern na paulit-ulit na lumalabas. Let's treat it like a story structure, hindi bilang isang sermon. Tama. At ang pinaka-interesting na framework na ginagamit ng source mo para ikwento ito ay parang isang cosmic chess game. Cosmic chess game? Oo, may isang sentral na plano ang Diyos at sa bawat hakbang niya, may katapat na kontrahakbang si Satanas para hadlangan to. Ang pag-uusapan natin ay yung mga galaw na ito, yung mga strategic moves and counter moves ayon sa pagkakasulat sa source. Okay, let's unpack this. Kung ito ay isang chess game, ano ang opening move? Saan nagsimula ang lahat? Nagsimula ang lahat sa isang simpleng utos na ibinigay sa unang tao, si Adan. Okay. Ang unang hakbang ni Satanas ayon sa teksto ay hindi diretsuhang pag-atake, kundi ang pagtanim ng pagdududa. Tinukso niya si Adan sa pamamagitan ni Eva para questionin yung katotohanan ng utos ng Diyos. So psychological yung unang atake. Oo, bale, ang goal niya ay pigilan na mapatunay yung utos na yon. Sa chess, ito yung move na hindi kumukuha ng piyesa pero sinisira yung posisyon ng kalaban mo. At nag-succeed yung move na yon. So, anong naging divine counter move? Kasi kailangan may isasagot yung kabilang player, di ba? Eksakto. Dito agad inilatag yung pinakapundasyon ng buong tunggalian. Bilang tugon, nangako ang Diyos ng isang suhay ng babae. Sa orihinal na wika, Yojawi Huson, na parang offspring of the woman. Offspring of the woman. At dito yung crucial detail. Binibigyang diin ng teksto na ang suhay na ito ay darating sa pamamagitan ng isang partikular na linya, ang linya ng panganay. So may specific na daanan. Oo. Dahil dito, ang buong early game strategy ni Satanas ay nag-focus sa isang bagay, putulin ang linya ng mga panganay. So yun pala yung naging primary target, the firstborn lineage. Nagkaroon na ng specific na target sa chessboard at malinaw to sa unang halimbawa, si Cain at Abel. Yun na nga. Sinasabi ba ng source na yung pagpatay ni Cain na siyang panganay kay Abel ay hindi lang basta away kapatid? According to this narrative, oo, it was a strategic move in the game. Kumbaga, isang attempt na i-checkmate yung plano bago pa man ito makapag-develop. So, putulin ng linya bago pa magsimula. Tama. Pero may counter-move ulit ang Diyos. At yun ay si Seth. Ibinigay niya si Seth para ipagpatulay ang lahi. Ito yung unang divine counter move para ma-save yung lineage. At nagpatuloy ang pattern na yan. The way this document frames it, bawat henerasyon may ganitong clash. Ginamit daw ni Satanas yung mga anak na babae ng tao para akitin yung mga anak na lalaki ng Diyos na kumakatawan sa lahi na tapat. Okay? Ang tugon naman ng Diyos, iniligtas niya si Noe para, in a way, i-reset ang board at ipagpatuloy ang linya. Tapos, pagkatapos ng baha, may bago na namang atake. Oo, si Nimrod at ang Tore ng Babel para pag-isahin ang mga tao laban sa Diyos. Ang kontrahakbang ng Diyos, yung tinawag niya si Abraham para magsimula ng isang bagong lahi na pagmumulan ng suhay. Okay, so far, personal ang laban. Umiikot sa mga individual, Adan, Cain, Noe, Abraham. Paano nagbago yung chessboard noong ang lahi ni Abraham ay naging isang buong bansa na, ang Israel? Lumaki ba ang battlefield? Lumaki ng husto. Dito na pumasok yung middle game ng tunggalian. Middle game na. Oo. Ang sumunod na malaking hakbang ni Satanas ay yung paggamit sa isang superpower noon, ang Ehipto, para alipinin ang mga Israelita. At ang layunin? Ang layunin ay hindi na lang pumatay ng isang tao, kundi pigilan ang pagdami ng isang buong bansa
para hadlangan yung pagdating ng suhay ng babae. At dito bumalik yung original na strategy, di ba? Yung utos ng Faraon na patayin ang lahat ng sanggol na lalaki. Eksakto. So, it's the same strategy targeting the lineage pero naka-scale up na. Mula sa isang pamilya, naging buong bansa na. Precisely. It's a recurring theme. At ang naging tugon ng Diyos, isa sa mga pinakakilalang kwento, si Moises at ang Exodus. Ang paglaya mula sa Ehipto. Oo. Pero, pagkatapos nito, isang napakahalagang elemento ang idinagdag sa laro. Nagbigay ang Diyos ng bagong piyesa sa board. Ang batas o ang law. Teka, yung batas, paano naging counter-move? Hindi ba't listahan lang yun ng mga rules? Magandang tanong. Ayon sa source mo, dalawa ang layunin ng batas. Una, para mamulat yung mga tao sa kasalanan nila. Para ipakipa na hindi nila kayang maging perpekto sa sarili nilang sikap. Okay, parang rulebook? Parang rulebook sa chess na nagpapakita sa'yo ng lahat ng illegal moves. Pangalawa, at mas mahalaga sa naratibong ito, ang batas daw ay para ihanda sila sa pagdating ng Mesiyas. Inilalarawan ito bilang isang anino lang. Isang anino. So parang kung nakakakita ka ng anino ng isang tao sa kanto, alam mo may paparating pero hindi mo pa nakikita yung mukha niya. Ganun ba yun? Isang preview? Napakagandang analogy. Yun mismo ang punto. Isang paunang larawan ng paparating na katotohanan na siyang Mesiyas mismo. Okay, gets ko na. So, kung hindi kayang sirain ni Satanas yung lahi ng pisikal, nagpago siya ng diskarte. Kung hindi mo matalo ang mga players, Sirain mo yung pagkakaintindi nila sa rules ng laro. Yun ba yung sumunod na nangyari? yun na nga. Ang argument ng source dito ay dahil may batas na, ang bagong strategy ni Satanas ay i-corrupt at i-distort ang pangunawa ng mga tao dito. Paano? Hinikayat niya silang talikuran ito. Isang malaking halimbawa na binabanggit ay si Haring Solomon. Tinukso raw siya na naging dahilan ng pagkakahati ng kaharian. Oo. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon si Jeroboam sa Hilagang Israel na magtayo ng peking sistema. Peking templo, peking pare, peking pagsamba. At ayon sa naratibo, ito yung naging direktang dahilan ng pagbagsak nila sa kamay ng Assyria. Pero hindi lang pagtalikod sa batas ang naging problema, di ba? Sabi sa source, may mas malalim pa. Oo. At ito marahil ang pinaka-subtle pero pinaka-epektibong move niya sa yugtong ito. Hindi lang niya hinikayat na talikuran ang batas, binaluktot niya ang mismong kahulugan nito. Binaluktot. Sabi sa teksto, ginawa itong parang dahon ng igos para pagtakpan ng kasalanan. Naging external na lang lahat. Ang mga ritual, sakripisyo, yung templo, nawalan ng tunay na espiritual na kahulugan. Naging checklist na lang. Oo. Naging checklist for self-righteousness. At ano ang naging epekto nito sa pinaka-inaasahan nila? Yung suhay. Paano nito binago yung picture ng Mesiyas sa isip nila? Dahil naging panlabas at material na ang pananaw nila, ang inaasahan na nilang Mesiyas ay hindi na isang espiritual na tagapagligtas. Ah, okay. Ang hinahanap na nila ay isang politiko-military leader, isang revolusyonaryo na magpapalaya sa kanila sa mga Romano at maghahatid ng yaman at kapangyarihan. Totalimente baluktot na yung pagkaunawa nila. Okay, so the stage is set, the people are physically present, pero yung spiritual understanding nila completely warped. Dito na ngayon papasok sa eksena yung tunay na suhay ng babae. Sa gitna ng kalituhan na to, Eksakto. Sa ganitong sitwasyon, dumating ang suhay. At dito nangyari yung itinuturong teksto na pinakamahalagang kaganapan sa buong salaysay. Ang krus. ang krus. Sinasabi dito na sa pamamagitan ng krus, dinurog ng suhay ng babae ang ulo ni Satanas. Ito raw ang katuparan ng unang pangako at ang ultimate checkmate move na nagpatunay sa pag-ibig at katarungan ng Diyos. Game over na, panalo na ang Diyos, tapos na ang chess match. Well, dito nagiging mas komplikado. Natapos ang isang yugto pero nagsimula ang bago. Ah, may endgame pa. Oo. Kung ang unang yugto ay tungkol sa paghadlang sa pagdating ng suhay, ang susunod na yugto ay tungkol naman sa paghadlang sa mga tagasunod niya. Nag-iba lang ng target. Okay.
Ang target ngayon ni Satanas ay ang mga mananampalataya sa pamamagitan ng pag-uusig mula sa labas at tukso mula sa loob. Dito pumapasok yung isang konsepto sa source mo na medyo malalim, yung pagpapatunay sa katotohanan ng utos. Anong ibig sabihin yan? Ito na yung endgame ng naratibo. Ang argumento ng teksto ay ito, para maitatag ang utos ng Diyos bilang pinal na batayan ng katarungan sa huling paghuhukom, kailangan mo na itong mapatunayan. Mapatunayan. At ang magpapatunay daw nito ay isang takdang bilang o fixed number ng mga saksing martyr. Martyr witnesses. Sandali, linawin natin to dahil ang bigat ng ideyang yan. Sinasabi ba ng source mo na ang cosmic timeline, yung final judgment, ay nakadepende, in a way, sa katapatan ng isang specific na bilang ng mga tao? Yun mismo. Parang may quota ang langit bago matapos ang lahat? Yan ang sinasabi ng narrative. Napaka-espesifiko. Ang mga taong ito, yung mga martyr witnesses, ay yung mga nagpapakita sa pamamagitan ng kanilang buhay at kamatayan na mas mahal nila ang Diyos at kapwa kaysa sa sarili nilang buhay. Sila ang buhay na katibayan na posibleng sundin ang utos ng Diyos. This raises an important question. Bakit ito mahalaga sa loob ng kwentong ito? Bakit kailangan ng proof through martyrs? Dahil ayon sa salaysay, ang kanilang pagkabuhay muli at pagbabagong anyo sa hinaharap ang siyang magiging kumbaga Exhibit A na sunod nila ang utos. Okay. Sila yung ebidensya. Sila yung ebidensya. Ang kolektibong testimonya nila ang magiging pinal na patunay na ang utos ng Diyos ay makatarungan at posibleng sundin. At ang argumento ng teksto ay ito, kung hindi mapupuno ang bilang na ito, Hindi darating yung suhay for a second time. eksakto, dahil hindi pa kumpleto yung kaso para sa huling paghuhukom. Wow, okay. So kung yun ang bagong win condition para sa panig ng Diyos, ang mapuno yung bilang ng mga tapat na saksi, ano naman yung final gambit ni Satanas para pigilan yon? Dito na nakatuon yung huling plano niya. Ayon sa teksto, para pigilan na mapuno ang bilang ng mga martir, gagamit daw siya ng isang halimaw o beast. Isang beast. Oo, ang layunin ng halimaw na ito ay pilitin ang lahat na sumamba rito, sa halip na sa Diyos. Basically, a global loyalty test. Dito pumapasok yung sikat na konsepto ng 666 na tatak ng halimaw. Paano raw ipipilit yung tatak na yan? Yung mga hindi susunod at hindi tatanggap ng tatak ay pag-uusigin, hindi makakabili o makakapagbenta at posibleng patayin, habang ang mga susunod naman bibigyan ng benepisyo sa loob ng sistema ng halimaw. So eto yung ultimate move para ma-disqualify yung mga potential na martyr witnesses. Tama, para hindi mapuno yung kota. What's fascinating here is, habang inilalatag ng teksto yung pinakamatinding pagsubok, may binabanggit din itong solusyon, di ba? Yung pangwakas na susi. Oo, sinasabi ng source na ang susi para malagpasan ng lahat ng ito ay ang pag-unawa sa isang maliit na aklat, Isang maliit na aklat. na direktang tinutukoy bilang ang aklat ng pahayag o Book of Revelation. Ang claim ng dokumento ay ang pag-intindi sa aklat na ito ang magbibigay daan sa mga mananampalataya na makilala yung mga panlilinlang ni Satanas sa huling panahon. Ito raw ang magiging playbook nila para manatiling tapat. Para mapabilang sa takdang bilang. Oo, at sa huli, ito ang susi sa pagkumpleto ng paglikha at pagtatapos ng buong cosmic conflict. Kaya kung susumahin natin, ang ipinakita sa atin ng mga dokumentong ito ay isang napaka-structured na salaysay ng tunggalian. May malinaw na pattern. May isang divine plan na nakasentro sa suhay ng babae, tapos may mga paulit-ulit na strategic attempts ni Satanas para hadlangan to na nagbabago-bago sa bawat yugto. At palaging may divine counter-move para magpatuloy ang plano. Isang napakahabang chess game talaga. At ang isang mahalagang takeaway para sa iyo na nagbahagi ng mga materyales na ito ay kung paano binibigyan ng ganitong pananaw ng kahulugan ang bawat kaganapan sa kasaysayan na nasa Biblia.
Oo, yun yung napansin ko. Mula sa pagpatay ni Cain kay Abel, sa pag-aalipin sa Ehipto, hanggang sa pagpapatapon sa Babylonia. Sa loob ng balangkas na ito, hindi lang sila mga hiwa-hiwalay na pangyayari, di ba? Hindi. Lahat sila ay parte ng isang mas malaking kwento ng labanan na nakasentro sa pagdating, pagkamatay, at muling pagbabalik ng isang ipinangakong tao. It connects all the dots. Tama. At bilang panghuling palisipan para sa iyo na nanggaling mismo sa kaibuturan ng narrative na ito, kung ang salaysay na ito ay nagsasabi na ang katapatan ng isang takdang bilang ng mga tao hanggang kamatayan ang siyang nagiging pinal na batayan para sa huling paghukom. Ano ang tingin mo sa implikasyon ng ideya na ang mga desisyon at kilos natin dito sa lupa ay may direktang epekto sa cosmic timeline ng hustisya? Isang bagay na sulit pagnilayan.